At that moment in time, she really didn't see him as a wimp. Salamat siguro sa color from. Pumikit ito, saka ito huminga ng malalim. Pinagmasdan lang niya ito. If Sheena could only see him now, he might just stand a chance. Iyon siguro ang dimensyon ng pagkatao nito na posibleng umakit sa interes ng kambal niya. Ang kaso, sa malas ay siya ang naroon at hindi ang kapatid niya. Inalis na niya ang tingin dito. Maya-maya ay mamaligno pa siya ng ginagawa niya. Hayun nga't parang may nagtangkang sumapi sa kanya. Dahil parang ayaw pa niyang alisin ang mga mata niya na nakatunghay rito. Nagugutom ako, hirit niya. Siguro naman may nakahanda ng mga malafang dito, hindi ba? Sa kusina marami. Anito na napapikit pa rin. Okay ka lang ba? Tanong niya bago niya ito iwan. Just tired, I guess. Anito. Ikukuha kita ng food. Gusto mo? Sige. Para makababa siya ng kama ay kailangang laktawan niya ito. Nakaharang kasi ito. She did it automatically. Sa tagal ng pagkakaibigan nila ay wala na sa kanya ang ganoong mga bagay. Natsyempo lang na hustong palaktaw siya rito ay bigla naman itong gumalaw. Dahilan para bigla siyang mapadagan dito. Napadilat ito. Parang gulat na gulat. Siya rin ay napaamang ang mukha nito. Nagulat din siya. Pero ang mas dahilan ng pagkagulat niya ay ang tila pagtakas ng hininga niya nang bigla siyang magpasadsad dito. The wind was knocked out of me. That's why. Ang tigas kaya ng kaha ng isang to. It surprised her. Kung titingnan kasi, ito ay hindi ito mukhang tigasin. Move! Utos ng isip niya. Bagay na agad hindi niya sinunod. Sorry, nagawa pa niyang sabihin. Pinagpapagpag pa niya ang sarili niya nang nasa kusina na siya. Para kasing humihilab pa rin ang mga kalamnan niya. At hindi yun nakakarimarim na uri ng pagkahilab. Sa katunayan ay parang kinikiliti ang mga iyon. At kaya siya nagpagpag ay nagbabaka sakali na siyang matigil na iyon. Oh, anong problema mo? Naudlot ang pagtatalon-talon at pagpapagpag niya nang biglang may magsalita. Nakakunot ang noon ni Kenneth habang nakatingin ito sa kanya. Parang may gagambang nalaglag sa akin. Pagdadahilan niya. Ba't bumangon ka? Akala ko ba dadalhan na lang kita ng makakain? Hindi naman ako kailangang pagsilbihan at nakakabato sa kwarto. Okay. Tanging sabi niya. Maupo ka na nga lang, ako na maghahanda ng makakain. Presinta nito. Sure. Pumayag na agad siya. Para kasing nanlalambot ang mga tuhod niya. Sa harap ng island counter niya piniling maupo. Ito naman ay tumuloy sa kinaroroonan ng refrigerator. Naghahulog na rin ito doon. Heavy meal ba ang gusto mo o snack na lang muna? Tanong nito habang nakatungo ito at nakatingin sa loob na nagbubukas ng refrigerator. Nawala sa pagkain ng isip niya nang tumingin siya rito. Ay ang pang-upo nito ang sumalubong sa mga mata niya. Nice, nawika na naman niya. Well-rounded bat firm looking. Kumurap-kurap siya. Bakit ba pinapansin niya ang bat ni Kenneth? Kahit ano basta makakain, sabi niya sabay iwas ng tingin dito. Dalian mo na, gutom na ako eh. Teka lang, excited ka? Nagtagal pa ito sa ganoong posisyon sa harap na refrigerator. Gusto na tuloy niyang batuhin ito para gumalaw na ito. Tumayo muna siya at tinungang bintana na nasa di kalayuan. The view that greeted her filled her with awe. Mukhang kahit sa ang sulok ng bahay magandang tanawin na makikita. Sa bahaging iyon ay ang malinis na dalampasigan ang abot ng paningin niya. Humahalik iyon sa napakaasul na tubig na karagatan. Maya-maya ay naramdaman niya na lumapit sa kanya si Kenneth. Tumayo ito sa likuran niya. Mukhang nakatingin sa tanawin. Like it? Tanong nito. He was so close she felt the deep rumbling in his chest when he spoke. Very. Ani ang parang namamaos. Gusto niyang isipin na dahil yun sa ganda ng view.
Ikaw ang una ko naisip na isama rito noong ipinapagawa pa ito sa akin ni Tito. Sabi nito. Talaga? Natuwa siya sa ideyang iyon. Oo naman, alam kong mahilig ka sa magagandang lugar. Kaso may pinuntahan ka noon. Nagmamadali naman si Tito kaya hindi ko na naipostpone ang biyahe. Sayang pala. Totoong nakaramdam siya ng matinding panghihinayang. Well, nandito ka rin naman kaya walang problema. I'm glad I'm here. Wika niya at nagulat siya sa sarili niya dahil naramdaman niya na tao sa puso niya ang sinabi niya. In fact, a secret part of her was suddenly happy that things didn't turn out the way they planned. Well, an unexpected vacation in a place as nice as this is always a welcome surprise. Katwiran na lang niya sa sarili. Ikaw ang nagdesensyon nitong bahay na to, right? Yup. Iginala niya ang paningin sa kusina. Kaninang palabas siya ng kwarto ay bahagya lang niya na pagmasdan ng paligid. Pero base sa nakita niya ay masasabi niyang magandang bahay. Which shouldn't surprise her. Mahusay talaga si Kenneth. Tiniyak nitong nasa strategic na lugar ang bintana. Para kahit saan dumungo sa mga iyon ay makakapagtong hiningang tanawin ang tatambad sa paningin. Maaliwalas din ng bahay. Parang pinag-aralan ng tama ng liwanag para mabawasan ang paggamit ng artificial lights. Simple man ang mga materyales na ginamit ay nahihinuha niya na dekalidad ang mga ito at higit sa lahat, eco-friendly. Iyon ang advocacy ni Kenneth sa propesyon nito. Ang pagdidisenyo ng mga bahay na hindi sasalanta sa natural resources ng bansa. What's your verdict? Tanong nito. Maganda, saad niya. Iyon lang, wala man lang reviews. Review ka dyan, nagugutom na nga ako eh. Ba't kasi patanaw-tanaw ka pa riyan? Kanina pa kaya nakahanda ang pagkain. Let's go? Saglit lang nitong hinawakan ng braso niya. Pahapyaw na paggiya ang ginawa nito sa kanya. Pero parang may naramdaman siyang tila mahinang boltahe ng kuryenteng dumaloy sa bahagi ng hinahawakan nito. Tindi pala ng side effects ng chloroform, naisip tuloy niya. Panay ang lakad ni Shaira. Kanina pagkakain nila ng tanghalian ay sinabi ni Kenneth na magpapahinga ito sandali. Siya ay ganon din sana ang balak. Kasi hindi naman siya mapakali sa loob ng kwarto niya. Parang masyadong maganda ang panahon at ang paligid para aksayahin niya sa pagkukulong sa bahay. Kaya nagpasya siyang lumabas na lang. Kanina pa siya naglalakad pero hindi siya magsasawa at hindi napapagod. Ang ganda kasi ng tanawin. Laking panghihinayang niya at hindi niya dala ang kamera niya. Ang dami niyang gustong kunan ng litrato. Napaisip siya, kung si Sheena kayang nasa lugar niya, ano nang nangyari dito at kay Kenneth? Sa simula ay malamang na magagalit ito ng husto kay Kenneth. Pero binilinan niya ang lalaki na tanggapin lang nito iyon. When she loses him, that's when you start soothing her ruffled feathers. Payo niya rito. Pero hindi nga si Sheena ang nandoon kundi siya. She was amazed by how easily Kenneth accepted the situation. Kung tutuusin, ito ang dapat na mas manghinayang. And if she were in his place, she would probably be beating herself up, calling herself all sorts of fool for feeling. Pero hindi ganun ang attitude ni Kenneth. Napaka-laidback ng personalidad nito. At noon niya nawari na nakakagaan din pala ng sitwasyon ang ganong pagkatao nito. Nang matanaw niya ang malaking bato ay umakyat siya roon. Mula sa tinutungtungan niya ay may mas malaking bahagi ng isla ang abot ng paningin niya. The place was really so nice. It would have been perfect place to fall in love. Sayang at hindi nagtagumpay ang plano nila. Iyon ang iniisip niya nang may maulingan siyang tunog. It was a faint whirring sound. Nang bumaling siya, si Kenneth ang nakita niya. Nakaluhod ito at nakatutok sa kanyang kamera na hawak nito. Akala ko ba matutulog ka? Sabi niya rito. Hindi ako makatulog eh. I decided to see some sight at manguha na rin ng pictures.
Ganun ba? Nag-post siya. Umastang model na nasa isang photoshoot. Naaaliw siya sa ideyang kinukunan siya nito ng litrato. Magkano ang talent fee ko? Pabirong tanong niya rito. Talent fee? For being your model. Model? Hinihintay ko ang bumaba ka riyan at nang makunan ko ng maayos ang view. Nakakasira ka Ganun? Kagyat siyang lumundag mula sa kinatatayuan at sinugod ito. Ang yabang mo. Pinaghahampas niya ito sa dibdib. Feel na feel ko pa naman ang pagliliyad-liyad. Iyon pala walang kwenta effort ko. Tawang-tawa ito. Siya naman ay panayang hampas dito. Hoy teka, nakakarami ka na ali. Anito. Bagay lang kasi sa'yo. Gantinya. Tama na? Anito. Pero wala siyang balak pakinggan nito. Ang totoo, parang nag-e-enjoy siya sa ginagawa niya. Parang nakakaaliw na masayaran nito ng mga palad niya, kaya patuloy ang paghampas niya rito. I said enough. Kasunod niyon ay hinawakan nito ang kaliwang braso niya. Napatingin siya rito at naudlot ang akmang pagpalag. There was a glint in his eyes she hadn't seen there before. Hindi niya alam kung epekto lang iyon ng tama ng liwanag, pero parang may iba talaga. She saw a certain hardness there. Iyon bang parang napipiko na ito at gusto na siyang sakalin. Biro lang naman ang sinabi ni Kenneth kay Shaira na nakakasira ito ng view. Nang lumabas siya kanina bit-bit ang DSLR camera niya ay balak niyang kumuha ng magagandang tanawin. Nakadama siya ng kaunting panghinayang nang damputin niya ang camera niya. Sinadya niyang dalhin iyon. Sa katunayan ay inuna pa niyang iampake iyon at ilagak sa chopper bago pa sila nagpunta sa mall. Dahil umaasa siya na magkakaroon siya ng maraming pagkakataon na gamitin iyon sa isa habang kasama niya si Sheena. She was a model, after all, and the camera always loved her. Ang ganda ng projection nito sa mga larawan nito. Ang kaso, hindi nga siya pinalad. Pero kaysa naman magmaktol at iwan na lang siya sa isang tabi, ang camera niya, gagamitin na lang niya iyon. Marami na siyang nakunang tanawin nang masumpungan niya si Shaira. Ito ay nakatayo sa ibabaw ng malaking bato. Sandali siyang natigilan. Iyon ang mismong posisyong iniisip niya na akma para kay Sheena. Kung ito ang kasama niya at nagawa niyang paalisin ang galit nito, malamang ay kukunan niya ito roon sa kanilang pamamasyal. Sandali nga yata siyang nawala sa sarili dahil nakaligtaan niya na hindi si Sheena ang nakatayo sa bato. Darn, but it was so easy to forget because Sheena and Shaira looked very much alike. Itinutok niya ang camera dito at ilang ulit niyang pinindot ang shutter. Maya-maya'y napansin siya nito at nagsimula itong mag-pose. At first it really felt as if it was Sheena posing for him. Pero sa kalaunan, nang maging sobrang kwela na ng pose ng dalaga, nawari agad niya na si Shaira ito. Ganoon pa naman ay nanatili ang tuwang nadarama niya habang kinukunan niya ito ng litrato. She was so cute when she did those things. Parang ang sarap pisilin ng ilong nito. Nakakatuwang kuritin ng mga pisngi nito. Pinihit niya ang zoom at lumapit ang imahe nito. The lens zoomed in on her lips. He noticed they were bow-shaped and a bit pouty. Mamula-mula mga iyon kahit mukhang hindi naman ito nakalipstick. At para bang masarap halikan ng mga iyon. Inalis agad niya sa pagkakazoom ang lente. Para siyang tinamaan ng kidlat sa isip na iyon. Where did that idea come from anyway? Magkano ang talent fee ko? Tanong nito. Sinagot niya ito at doon na nagsimula ang pag-atake nito sa kanya. Tawa lang siya ng tawa. Sanay naman siya sa ginagawa nito. Pero maya-maya ay parang may iba siyang nadama. Hindi niya matukoy eksakto kung ano iyon. Basta, para lang may malinamnam na damdaming dumali sa kanya. It was so sudden it knocked the breath out of him. Enough! Sinukol niya ang kamay nito. Gusto na muna kasi niyang makalayo rito.
ang magkaroon ng tsansang mabawi ang kaniyang hininga. Napatingin siya sa mukha nito at sa halip na mabawi niya ang kanyang hininga ay parang lalo pa iyong nangapos. It was so weird. Kagyat na binitawan niya ito. Tumayo siya kapag kuwan ay tinalikdan nito at mabilis na naglakad palayo. Nang ilang metro na ang distansya nila ay saka lang niya nagawang humugot ng hininga. Para siyang tumakbo ng napakalayo. Panay ang hingal niya. Maaliwalas na kalangitan ang tumambad kay Shaira nang tumingin siya sa labas. Dahil doon ay nagmamadali na siyang bumangon. Tumuloy siya sa balkon at tumayo roon. A gentle breeze was blowing. Naramdaman niya ang preskong haplos niyon sa buhok niya. Idinikit din niyon sa katawan niya ang pantulog na suot niya. Mukhang handa para sa mga bisita ang bahay na iyon. Marami mga damit na nasa closet at halatang bago pa ang lahat ng mga yon. Wala man siyang gamit na dala ay hindi niya kailangan mamroblema. Ang nightgown na pinili niya ay simple lang. Gawa iyon sa malambot na cotton at hindi matatawag na sexy. Wala siyang aakitin na kahit sino kaya hindi niya kailangang pumili ng pantulog na sexy ang dating. The view was really something. Tila ba sa pag-iiba ng posisyon ng araw sa kalangitan sa buong maghapon ay nag-iiba rin ang itsura ng tanawin. But the pervading ambience of the place was really that of peace. Pakiramdam nga niya ay nanunuot hanggang sa buto niya ang kapayapaang nadarama niya. Wala nang kaunting bahid ng pagkabalisa na naging kasama niya sa magdamag. Oh, she was not that bothered. May ilang mga palaisipan lang na gumugulo sa kanya. Pero ngayon, sa pagdating ng umaga, lalo pa sa pagtunghay niya sa tanawin, mukhang maulasaw at nawala ng pagkabalisang dumalaw sa kanya kahapon. Mula sa di kalayuan ay matatanaw siyang figura. It was Kenneth. Tumatakbo ito sa baybayin. Kagyat ay bumalik ang pagkabalisang akala niya ay naitaboy na niya ng maaliwalas na umaga. Sinundan niya ng tingin ng lalaki. Shorts, puting t-shirt at rubber shoes ang suot nito. Walang kakaiba sa attire nito pero parang nasasarapan siyang panoorin nito. Ang usapan nila ay maglilibot sila sa isla sa araw na iyon at noon pa lang ay parang na-excite na siya. One whole day of doing nothing but exploring and lazing around was something new to her. Hindi niya gawi ang ganoon dahil kadalasan niya nagtatrabaho siya. Kung gumagala at kumigimik man siya ay isinisingit lang niya iyon sa pagitan ng paggawa niya ng proyekto niya. The thought that she would be spending the time with Kenneth seemed to make the idea more appealing. Masarap naman talaga siyang kasama eh. Agad niyang pagbibigay ng dahilan sa nararamdaman niya. And we have been friends for the longest time, right? Pero nawari din niya sa tagal ng pagkakaibigan nila ay hindi pa sila nagkasama nito ng ganoong katagal. What they shared were snatches of time they could carve out from their busy lives. Kaya siguro bagong karanasan niyang maituturing ang halos 24 oras nilang inilagi sa piling ng isa't isa. Oh, the stories I would tell Sheena. Sa loob-loob niya. Pero habang iniisip niya iyon, ay para may pagputol sa kalooban siyang nadama. Para bang gusto niyang sarili niyang kakaibang aspeto ng pagkatao ni Kenneth na ngayon pa lang niya nagsisimulang matuklasan. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.